Napatitig si Marcus sa bahagyang nakaawang na bibig ng dalaga. She's so beautiful that he could hardly breathe. Kiss me. Ulit ng dalaga at isinalikop ang dalawang kamay sa batok niya. Sabay inilapit ang mukha nito sa kanya. Tuluyang humalagpos ang pagtitimpi niya at hinalikan ng dalaga. Lahat ng pagpipigil ay pinakawalan niya sa halik na yon. Inangkin niya ang labi nito na para bang doon nakasalalay ang buhay niya. Napakapit na mahigpit ang dalaga sa batok niya at tila nangangapang tumugon sa halik niya. Pakiramdam niya'y mababaliw siya kapag itinigil niya ang ginagawa. Binuhat niya ito at kinarga papasok ng bahay. Napayakap naman ng mahigpit ang dalaga. Luna. Ani ang puno ng pagmamahal. Namumungay ang mga matang napatingin ito sa kanya sabay napangiti. That was the best kiss ever. Ibinaba niya sa tapat ng silid nito ang dalaga. Kailangan na nitong pumasok habang kaya pa niyang magtigil. Ngunit tila nangaanyaya ang labi nito, kaya muli niyang hinalikan ng dalaga. Ngunit alam niyang dapat na siyang tumigil. Tinanggal niya ang kamay nito at lumayo siya kay Luna. No! Protesta ng dalaga at muling yumakap sa kanya. Enough, Luna! Matigas na sabi niya. Tila napahiya ito at bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Gusto niyang kutasan ng sarili, ngunit kailangan niyang gawin dahil ayaw niyang kunin ang kahinaan ng dalaga. Pumasok ka na, utos ni Marcus. Magbihis ka na at ikandado mo ang pinto. Ani at mabilis na tumalikod at iniwan ito. Napasandal si Luna sa hamba ng pinto at hinaplos pa ang labi na hinalikan ng binata. All the while Marcus was kissing her. Her whole world was spinning. The feeling was taking her on a different dimension. Tila ba silang dalawa lang sa mundo. It was magical. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito tumigil at tila galit pa sa kanya. She could feel he wanted her so much as she wanted him. Pero bakit siya nito tinulak palayo? Napapikit siya ng mariin. This is supposed to be a beautiful experience because it is her first. But she felt rejected. At hindi niya alam kung paano papawiin ang sakit sa puso niya. Ni hindi pa nga niya lubusang nararamdaman ang saya na dulot ng first love. First heartache na agad? Kainis ka, Marcus. Imutok niya habang naglandas ang luha sa pisngi. Mabilis na pinahid niya iyon at dumiretso sa banyo. Kinabukasan, maagang umalis si Marcus. Ni hindi nag-iwan ng mensahe kung ano ang gagawin niya. Pinasamahan siya ulit nito kay Coco. Pagsapit ng gabi tulog na siya nang dumating ito. Hindi na rin siya nag-abala pang hintayin ito dahil hindi pa niya kayang harapin ang binata. Ngunit nang sumapit ang ilang araw na hindi sila nagkikita, kahit sa iisang bahay lang sila'y nakatiray, bumigat ang pakiramdam niya. Iniiwasan rin ba siya nito? Ilang araw siya nitong tiniis at tila hindi na niya makayanan ang pambabaliwala nito sa kanya. And try as she may not, she misses him. Kahit nasermonan siya nito palagi, inisin at asarin, okay lang, basta't kausapin lang siya nito. Nagulat si Luna nang mamasa ang mga mata niya. For goodness sake, she should not be crying. Ni hindi niya boyfriend si Marcus. But why she is hurting so much with his cold treatment? Pinahid niya ang luha. They only have couple of weeks left and she can't live like this. She has to do something about this. Sinadya niyang gumising ng maaga kinabukasan para madatna ng binata. Nakita niyang nagulat ito nang bumungad siya sa komedor. Good morning! Ani ang pinasigla ang tinig. There was an awkward silence. Hiniling niya na kainin siya ng lupa nang tinignan lang siya ni Marcus. Ni hindi niya mabasa ang iniisip nito. Masyado pang maaga. Bumalik ka sa pagtulog. Malamig na sabi nito sabay ng iwas ng tingin. Pahinging kape. Aniya na tila walang narinig. Tumalima naman ito kahit huli niya ang pagbuga nito ng hininga. Kinakabahan may naglakad siya papalapit sa binata. Parang mabibingi siya sa kabog ng puso. Naupo siya sa silyang nasa harapan nito. Ang aga mo yata, marami bang trabaho sa bukid? Tanong niya dahil nakabibingi ang katahimikan. Hindi mo ba ako namimiss? Yun talaga ang gusto niyang itanong. Because she missed him. And right now, she wanted to run to him and hug him tight. Tumangulang ito sabay lapag ng tasa ng kape sa tapat niya. Thank you, Aniya. Tango ulit ang sagot nito. That awkward silence again. Sasama na ako sa'yo. Biglang sambit ng dalaga. Ha? Ani itong muntik masamid. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. She sounded that she wants to elope with him. I mean, sa lakad mo ngayon.
Paano ako matututo sa gawain sa hasyenda kung palagi mo akong iiwan dito? Wala naman masyadong gawain sa bukid. Magpahinga ka na lang. Ayoko. Aniya sabay iling. Kumunot ang noon ni Marcos. I'm bored and I have no one to talk to. Sasama ako sa iyo whether you like it or not. Napabuga ito ng hininga saka tinignan siya. Mas gugustuhin mong magbilad sa init kaysa magpahinga dito sa bahay? Mas gusto kong kasama ka. Hindi niya napigilang sambitin. Tuluyang nasamid ang binata at natapon pa ang iniinom na kape. Napatayo siya kaagad sabay kuha ng tissue at pinunasan ang t-shirt nito. Ako na. Pigil nito sa kanya. You act funny and weird, Marcos. Hindi niya napigilang bulalas. Sa totoo naman. She is just so frustrated that she doesn't know how to deal with him. He just keeps pushing her away. Kunot ang noong tinignan niya ito. You are exactly like this after our first kiss. Namilog ang mata ni Marcos at tila hindi makapaniwalang napatitig sa kanya. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. She can't believe she is making a confession right now. Fine, I lied. I was drunk but I remember kissing you. The next morning you were gone. The same thing you did this past few days. Ayaw mo na ba ako makita kaya iniiwasan mo ko? Pangit ba akong humalik? Was it so dreadful that you can't bear to see me? Puno ng hinanakit ang tinig ng dalaga. Luna. Anitong bumuka ang bibig, ngunit walang sumunod na salita. Hinapit nito ang bewang niya at niyakap siya ng mahigpit. Nang tumingala siya upang tignan ang mukha nito'y, kaagad siyang napapikit dahil bumaba ang labi nito sa labi niya. Buong puso siya nitong hinalikan and she felt lost again in a different world. They were both gasping for breath when the kiss ended. Is that kiss your apology? Tanong niya nang hindi ito magsalita. Tumaas ang sulok ng labi nito sa tanong niya sa kanapatango. You have weird words to say things, but well, apology accepted. Tuluyan na itong natawa. Masuyo siya nitong hinapit papalapit dito at niyakap siya ng mahigpit. Iyon na dapat ang kasunod. Masyado ka namang mainipin, senyorita. Ginalo nito ang buhok niya sa katinitigan siya. I'm sorry, senyorita. Hindi ko intensyon na masaktan ka at hindi ka pangit humalik. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng halik mo sa akin. Iniiwasan kita dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, kagaya ngayon. Napangiti si Luna sa narinig at napatingin sa gwapong mukha ng binata. Again, apology accepted. Magbihis ka na lang kung gusto mong sumama. Tumalima siya kaagad at tumakbo patungo sa silid ng may makalimutan. Nilingon niya ang binata at ganoon na lang kabog ng puso niya nang makitang sinundan siya nito ng tingin. May isa pa akong gusto. Aniya muling lumapit dito. Anything, senyorita. Gusto kitang maging boyfriend. Walang gatol na sabi niya. Bigla itong napaubo. Hindi ba't ako dapat ang nagsasabi niyan? Well, baka iba na naman ang paraan ng pagkakasabi mo. Mahirap na. Mahina pa naman ako makakuha pagdating sa'yo. Naiiling na napatingin si Marcos sa kanya. Pag-iisipan ko muna. Anito, tinitigan siya ng dalaga ng matalim. Natawa na lamang siya at binigyan ito ng nangaasar na tingin. Paano ba yan? Ayoko nang maarte. Ayoko nang walang alam sa gawaing bahay. Nakapamaywang na saad ni Marcos. Is he just teasing her? Bakit parang totoo? Nagsimulang humapdi ang mga mata niya. Alam niya yun. Alam niyang ganoon siya. At kung ayaw ng iba sa kanya, ayaw rin niya. Pero bakit ngayong galing kay Marcos? Ang sakit-sakit. Parang dinudurog ang puso niya sa sinabi nito. Durog na nga ang pride niya, pati ba naman ang puso niya? Ibig bang sabihin, hindi totoo ang pinapakita nitong pagkagiliw sa kanya? Didn't he just confess that he wanted her? So he wanted her but despised her at the same time. Ano ba talaga? Gusto niyang marinig ang sasabihin nito, ngunit hindi rin nakatulong ang sumunod nito mga salita. Ayoko ng babaeng pasaway, palaging nakailap at mapanlait sa kapwa. Okay lang naman kung ayaw mo ako maging girlfriend, hindi mo na ako kailangang insultuhin. Paano yung pinipilit maging matatag ang boses, kahit parang nasusugatan paglalamunan at ilong niya sa pagpipigil umiyak. Ayoko sa'yo, pero hindi kita magawang alisin sa isip ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Napabuntong hininga ito, saka sumeryoso ang muka. Kaya't huwag ka nang humiling ng bagay na hindi mo kayang pangatawanan. Kapag ganito ka, mahihirapan lang akong pakawalan ka. Ilang beses siyang napakurap. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso niya. What did he just say?
So he intended to keep her? You really have weird ways to say things. But if it makes you feel better, I feel just the same. Ani ang hindi alam kung saan kumukuha ng lakas ng mga sandaling iyon dahil nanlalambot ang buto niya sa pagkakatitig ni Marcos sa kanya. Ayoko rin sa'yo dahil mayabang ka. Akala mo kung sino. You are insensitive, rude and uncaring. You're the only person in the world who didn't treat me like a princess, and I hated you for it. So I don't know what happened either. Because just when I thought that I'd never love you. Tuluyan ang humalagpos ang luha ni Luna sa samot-saring emosyon na nakaimbak sa puso niya. It was then that I loved you for real. Umangat ang kamay ni Marcos at pinahid ang luha ng dalaga. Para maagalpas ang puso niya sa narinig mula rito. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng saya. Alam niyang magkaiba ang mundong ginagalawan nila ng dalaga. At ang mahalin ito'y suntok sa buwan. Pero hindi na niya kayang pigilan pa ang sariling nararamdaman. Isang linggo rin niyang tinitiis ang sarili na wag lumapit sa dalaga. Pero lalo lang tumitindi ang nararamdaman niya rito. Kumabog ng malakas ang puso ni Luna nang halos ganangkal na lang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Dama niya ang init ng hininga nito sa mukha niya. Halos maluso siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Pagkuway muli nitong inilapit ang labi sa kanya. Napapikit siya ng mariin at buong pusong tinugon ang halik ng binata. Pakiramdam niya ay silang dalawa lang sa mundo. Napayakap siya ng mahigpit dito nang lumalim ang halik. He kissed her so gentle enough to make her want for more. Is that your way of saying you love me too? Ani ang habol ang hininga na maghiwalay ang labi niya. Napangiti si Marcos. Pagkuway tumango. Naghintay siyang magsalita ito, ngunit nanatili itong nakatitig sa kanya. I'm waiting. Init na sabi niya. Tuluyan itong napahalakhak, saka ipinaloob siya sa matipon ng braso nito. Mahal kita, Luna. Anito. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Gusto niyang maiyak sa tuwa. Say it again. Mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita. Napayakap siya ng mahigpit kay Marcos at kinintalan nito ng halik sa labi. Ipagpapaalam muna kita sa daddy mo. Anito. Kinabahan bigla ang dalaga nang maalala ang galit ng ama nang malamang nakipag-date siya. Hindi ba't ipinadala siya nito sa San Agustin bilang parusa? Umiling siya. No, don't tell him. Kailangan niyang malaman kasi karapatan niya yun bilang iyong ama. Ipinagkatiwala ka niya sa akin at ayokong sirain ang tiwalang yun. Don't worry about it. Ako na ang bahala. Fine, but he's a very difficult man. Alam ko, but he's sensible too. Alam kong maiintindihan niya tayo. I love you, Marcos. Ani ang hinawakan ng mukha nito nang maghiwalay ang labi nila. At napangiti siya nang sumilay ang ngiti sa gwapong mukha nito. Pinisil nito ang tungki ng ilong niya at muling hinalikan ang labi niya. I love you more, senyorita. Pakiramdam ni Luna ay nakalutang siya sa alapaap sa bawat araw na dumaraan. Simula nang magtapat siya ng pag-ibig kay Marcos, ay mas naging masaya ang bawat sandaling magkasama sila. Napapaisip siya kung aamin ba si Marcos na may gusto ito sa kanya, kung hindi siya naglakas loob na umamin rito. Marahil ay hindi ito magsasabi, and it will make both of them miserable. Mabuti na lang at matapang siya. If not, she wouldn't be this happy. Napangiti si Luna nang maalala ang ginawa nitong pangaharana sa kanya kagabi. And the sound of his guitar sounded like crying too. It was so beautiful that she wanted to keep the memory of him singing to her forever. She couldn't wait to tell her friends. She is so in love she could fly. Kahit na wala siyang gawin at titigan lang niya si Marcos buong araw, masayang-masaya na siya. Being with Marcos make her feel so belonged, like his home. Every moment felt like heaven, and she knew he felt the same way. He's always not good with words, but his action always shows. When he looked at her, like she's the only thing that mattered in the world, and when he smiled at her, his eyes are laughing with happiness. Or when he suddenly hugs her tight and kisses her, even when she's talking, it's happiness overload. Kaya iniisip pa lang niya na ilang araw na lang ay babalik na siya ng Maynila, ay naninikip ang puso niya. Suddenly, she didn't want to leave, or if she does, she wants Marcos to be with her. Ngunit alam niyang malabong mangyari yun, dahil hindi nito kayang iwanan ng hasyenda. Ang lalim ng iniisip natin ah. Nagulat siya nang bigla na lamang itong sumulpot sa harapan niya habang nagdidilig siya ng halaman. Ako na naman ba yan? Tudyo nito.
He? Aniyang itinago ang pumumula ng pisngi. Hindi porket mahal kita, ikaw na lang palaging iniisip ko, no? Humaba ang nguso ng dalaga. Sino? Dahil magsiselos ako. Seryosong sambit nito. Bakit ka naman magsiselos? Kasi kanina pa kita pinagmamasdan at bigla kang umingiti. Tapos tumatawa. Tapos parang iiyak. Nasukol siya bigla. Hindi ah? Sino nga? Anito nakapamaywang. Wala yun. Ang dami ko kayang iniisip kanina. Kagaya ng, wala ka talagang plano akong tigilan? Umiling ito. Sino nga? Pinaikot niya ang mata. Fine, ikaw. Ikaw po mahal na hari. Lagi na lang ikaw. Abot tenga ang ngiti ng binata. Buti naman. Yumuko ito at pumitas ng bulaklak, saka ibinigay yun sa kanya. Dito pa talaga ha? Ani ang natatawa, ngunit hindi mapigilan ang naramdamang kilig. Thank you. Ilan ang gusto mo? Ani tong yumuko at pumitas ng isa pang rosas. Tigilan mo na yan, makakalbo ang hardin. Ani ang tumawa. Hayaan mo na sila dyan kasi nakakaganda sila ng umaga. Niyakap siya nito sa kahinalikan ng tungki ng ilong. Mas maganda ka pa rin sa umaga, senyorita. Napatitig siya rito. Her heart is falling over and over again. Natigil ang kwentuhan nila nang hindi inaasahang dumating ang bisita sa mansyon. Nagtaka siya ng isang lalaking nakasuit and tie ang bumaba ng kotse at hindi iyon ang daddy niya. Nahiwalay siya bigla at nagtatakang sinalubong ito ng paningin. Attorney Valdez! Gulat na sabi ni Marcos. Magandang umaga po, napasyal po kayo. Tumaas ang kilay niya. Why would a lawyer visit them? Ngumiti ang matandang abogado. Nabalitaan kong nandito ang heredera ni Doña Amanda. Ikaw ba yon, Iha? Tumango siya. Luna Cruz Vasquez po. Ani at nakipagkamay rito. You look like your mom. Ngumiti siya. Pinutuloy niya ang abogado sa library ng mansyon at ibinigay sa kanilang signed last will ng abuela. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Marcos. Tila ng laki naman ang tenga niya sa narinig. Nakasaad sa testamento na makukuha niya ang mana kapag nagpakasal siya kay Marcos at kapag sumapit ang ika-25 kaarawan niya at hindi pa rin siya nagpakasal, ay mapupunta ang lahat ng ari-arian ng lola sa kawang gawa. Napalunok ang dilaga. Alumpihit naman si Marcos na nahalatang nabagabag sa narinig. Nabagabag at hindi nagulat. Alam na kaya nito ang hiling ng abuela? Dahil nakasaad rin sa huling habilin nito, na kailangan niyang tumira sa mansyon sa loob ng 1 buwan. Bumaling ito kay Luna. I know this is a lot to take in, Miss Vasquez. I think your grandmother wants you to feel how it's to live here with Marcos before you make your decision. When she was alive, she kept talking about you and the life she wants you to have. Ang sabi niya, hindi niya pangungunahan ang buhay mo. She simply wants you to realize where you belong and who is meant for you. She strongly believes that Marcos will take good care of you. It's good that you were able to spend some time here. I want to marry Marcos. Aniya sa isipan, pero naunahan siyang magsalita ng binata. Pwede bang pag-usapan muna namin bago kami magdesisyon? Wika ni Marcos na nakatingin sa abogado. Of course, Mr. Policarpio. Here's my number. Tawagan niyo na lang ako. Nagabot ito ng calling card. Nagpasalamat sila sa abogado. Nagkatingin na naman sila ni Marcos sa pag-alis nito. Matuloy kaya ang kasal ni na Marcos at Luna? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.